kung ganun yung mga kung ganun din sa inyo. Pero 'di ba kapag after ng mga malaking victory, ng mga kunwari, after ng camp natin, may mga iba doon parang after parang nagkakaroon ng yung parang hindi nila maintindihan nararamdaman nila, ganun. Tapos parang, yung parang nandun ka pa rin sa camp na parang gusto mo, parang nandun ka pa rin sa mga damo. yung parang nandun ka pa rin sa, parang yung feeling na, yung mga worship natin, lagi tayong malapit kay Lord. Tapos parang pagtapos ng mga malaking mga ginawa ni Lord, parang alam mo yung parang kang tulala na, ano ba nararamdaman ko? Parang may mga iba naman, na doon pa na-attack ng kaaway kapag syempre, di ba, after ng mga victory. Kaya, dapat on guard pa rin tayo. At, ayun nga, at kasi itong natin ngayon, message, tungkol to sa feelings natin, naman sa emosyon naman natin. Dahil, syempre, tao tayo, may mga nararamdaman tayo. Kaya, pero ayun nga, man ang nararamdaman natin ngayon, ayan, pwede nating sabihin yan kay Lord. Kaya ang message natin ngayon, ay, kailangan ko pala yung yung ganun. Ayan. Kaya ang message natin ay, may pakialam ba ang Diyos kapag umiiyak ako? Yan, sobrang madamdami ng picture ko, di ba? Parang, parang matinding telenovela to. Ayun. Pero ayun nga, na, dito, ay, di ba kasi minsan, kapag, pag may mga taong nagdadrama, ang pinagtatawanan natin, di ba? Pero kapag nandun ka na sa moment na ikaw naman yung nakakaramdam, dun mo nalalaman na totoo pala yun. Totoo pala yung mga nasa palabas. Yung parang akala mo, hindi totoo yung mga, yung nag-walling, di ba? Pero pag ikaw pala nakaramdam ng may matinding pinagdadaanan, totoo pala na ganun yung feeling, ganun yung pakiramdam, na kapag dumating yung mga pagkakataon na parang may lungkot, parang ganun pala kahirap na merong mga struggle sa emotions, di ba? Pero yon, salamat sa Panginoon dahil sabi ng salita ng Diyos, di ba, na may sinagot ko kagad, may care ang Panginoon sa mga nararamdaman natin. Ayan. Tapos meron dito, may isang kabataan, may isang youth na nagtatampo siya sa Diyos kasi hindi tinupad ng Panginoon yung hiling niya. Yung tampo niya na yon, parang naging galit na rin kasi parang hindi niya alam kung may pakialam ba si Lord sa nararamdaman niya. Yan, kaya may mga kilala ba kayong parang ang sungit, hindi pala ngiti, parang may mga, parang nagtataray, ganyan. Doon mo parang merong hindi okay sa kanila. Pagka nagiging ganun tayo, di ba? Minsan kapag nagiging mataray na tayo, naging susungit tayo, o kaya hindi tayo makangiti, parang galit tayo. May mga bagay kasi na nangyari na hindi rin natin gusto, ganun. Parang hindi nangyayari lahat ng bagay sa gusto natin. Parang doon mo makikita na kailangan na naman natin makipag-usap kay Lord para maibigay natin lahat ng nararamdaman natin sa Kanya. 'Di ba? Kasi after mong makapag-open kay Lord, doon ka naging okay, 'di ba? Kaya sabi nga, pero ang totoo talaga dito sa kabataan na 'to, gusto niya lang malaman na may malasakit ang Diyos sa nararamdaman niya. 'Di ba? Parang kasi nagtatampo siya kay Lord na bakit ba ganito 'yung nangyari? Ba't hindi ko nakuha 'yung gusto ko? Pero gusto niya lang malaman na may malasakit si Lord dun sa pain o sa hurt na nararamdaman niya. Yan, madalas nating itanong yung may pakialam ba talaga ang Diyos kapag sobrang sakit na nang nararamdaman ko at naiiyak na ako? Kasi kadalasan, minsan, dito rin sa church, di ba? Pag sinabi mo nagdadrama ka, pagtatawanan ka, aasarin ka, minsan yung sa kapamilya din natin, di rin tayo naintindihan. Pero di ba? Parang mapapaisip ka tuloy, may pakialam ba si Lord sa nararamdaman ko? Pero ang sagot dyan ay isang malakas na oo. Dahil pinatunayan ito ni Jesus sa kwento ni Martha at Mary noong namatay yung kapatid nilang si Lazarus. Diyan ngayon sa John chapter 11, makikita nyo, mababasa nyo yung kwento na to, ng pangyayari na to. Na di ba kasi, ayan, kaya yung picture na yan si Mary at Martha na iyak sila ng iyak kasi namatay yung kapatid nila, hindi nila expected yun, di ba? Kaya sobrang sakit para sa kanila. Tapos, yun nga, di ba? Ano bang kabuluhan ng luha? Bakit kaya tayo may luha? Kasi di ba tayong tao, ang nilalang lang ng Diyos sa larawan niya o sa image of God. Kaya meron tayong isip, kalooban at emosyon. Di ba? Kaya dahil si Lord, di ba, ganun yung creator natin, meron din tayong ganun. Kaya sabi nga, ang luha ay special sa tao, pero may isa pang natatangi sa tao, yung luha. Kasi 'di ba, yung kunwari sa cartoons mo lang makikita na umiiyak talaga yung mga aso, yung mga
hayop, di ba? Yung mga isda umiiyak sa ano yon sa cartoons. Pero sa ano talaga, real life, hindi mo naman makikita, dadrama na naman tong pusa na to. Iyak ng iyak, tumahan ka na. Hindi naman ganon, di ba? Yung ibon, iyak na naman ng iyak. Walang ganon. Kundi sa tao lang talaga, di ba? Tayong mga tao yung, talagang maano mo, nakikita mo yung grabe umiyak. Di ba? May luha talaga na napapakita. Kasi unique sa atin to bilang tao. Pero sabi dito, ang luha ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang bagay sa ating buhay. Minsan, yung luha naman, tuwa yan, di ba? Yung naranasan nyo na ba magka-tears of joy? Yung sobrang nakakatawa kasi yung joke, napa-tears of joy ka na. Hindi lang luha, napaihi pa, di ba? Sa sobrang tuwa. Pero meron din naman, naalala nyo yung kapag kasal, di ba? Marami dyan mga nag-emote. Na kapag papasok na yung bride mismo, naiiyak siya. Kaya yung abay, yung parents, yung mga tao sa paligid, ganun, pati yung janitor, napaiyak na din dahil sa lahat napapaiyak na, that touching moment, 'di ba? Kaya pero ang tawag doon, tears of joy, 'di ba? Kapag mga nagkakaiyakan sa ganong Kaya das minsan din, 'di ba? May mga time din naman kapag nagpe-pray tayo na umiiyak ka pero ang saya mo, 'di ba? May gano'n naman feeling din. Na hindi naman lahat ng luha hindi dahil hindi ka okay. Pero ito pa, sabi nga, habang ang pag-iyak ay maaaring tanda ng matinding kagalakan, mas madalas ito ay tanda ng may mali sa ating buhay. Kadalasan, kapag umiiyak tayo, iniisip natin na may sakit, may pagkadismaya, may kalituhan, takot, galit, o iba pang negatibong damdamin. Di ba? Pero kapag umiiyak ng talaga, kadalasan, naisip natin, may problema ka ba? Anong nararamdaman mo? Ganyan. Kaya pwedeng iba't ibang klaseng emosyon yun. Iba yung bawat patak ng luha natin. Yan. Pero sa kwento ni Mary at Martha, sina Martha at Maria ay lugmok sa dusa dahil namatay ang kapatid nilang si Lazarus. Akala nila ay darating si Jesus para pagilingin ito, pero hindi siya dumating agad. Di ba kasi alam naman natin sa Bible, kapag pupunta si Jesus sa lugar na yon, doon siya nag-stay sa bahay nila Mary at Martha. Di ba si Mary yung nagbuhos ng pabango sa paa niya? At doon nga, di ba, parang ibig sabihin, close talaga ni Jesus tong pamilya nila, o yung silang magkakapatid. At kaya nung pinatawag nila na, Panginoon, may sakit po si Lazarus, iniisip nila na pupunta agad, kasi nga, close sila. Pero nagulat sila na, parang na-disamaya sila na, bakit hindi nagpunta si Jesus? Hindi ba siya nag-care sa nararamdaman natin? Yan, kaya parang nararamdaman natin doon na nagtampo sila kay Jesus. Yan, at kapag nawawalan ng pag-asa, tumutulo ang luha. Inaasahan nilang darating si Jesus, inaasahan nilang sa araw na yon, masaya na silang kasama ang kanilang kapatid na gumaling na. Pero patay na si Lazaro at hindi nila maintindihan kung ano nangyari kay Jesus, di ba? Kaya yung parang during that time, di naman nila akalain na mamamatay, di ba, si Lazarus, kasi sinabi na nga nila sa Panginoon. At naalala natin na sinabi ni Martha nang salubungin niya si Jesus, sabi niya, Panginoon, di ba umiiyak si Martha, sabi niya, Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi namatay ang aking kapatid. Yan. Pero anong sinagot ni Jesus sa kanya, di ba? Sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Di ba? Kaya pero sabi dito, hindi pa nito nasagot lahat ng tanong ni Martha, pero inihanda nito ang kanyang puso. Di ba? Although parang marami pa siyang mga tanong, pero nakatulong sa kanya yung sinabi ni Jesus na mabubuhay uli yung kapatid mo, di ba? Kasi sabi niya, opo, sa muling pagkabuhay, alam ko. Pero sabi ni Jesus, di ba, I am the resurrection and the life. Pero sa part na yon, kumalma na rin si Martha, di ba? Kasi si Martha, hinarap si Jesus at sinabing, Panginoon, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Kahit masama yung loob niya, kinausap niya si Jesus. Pero si Maria, sa sobrang sakit at pagkadismaya, hindi siya makalabas ng bahay. Kasi di ba pansin nyo, hindi niya sinalubong si Jesus. Kasi sobrang siya ang mas emotional, si Maria. Kaya hindi siya makalabas ng bahay, hindi niya masalubong si Lord kasi nandun siya sa sobrang, alam niyo yun, deep yung emotional na nararamdaman niya. Kaya sabi dito, naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Yung sobrang sakit na ayaw mong makipag-usap sa Diyos. Galit at bigo ka, kaya ayaw mong makipag-usap sa ibang tao, lalo na sa mga Kristiyano, at gusto mo na lang mag-isa.
Yan, yung parang sobrang in-pain ka na-hurt ka na ayaw, kaya kahit, ayun, alam mo naman na kailangan mo mag-pray, pero parang wala kang gana na gawin yun dahil nga sa nararamdaman mo. Yan, at yun nga, galit at bigo, pati yung kahit mga Christians na kilala natin, kasama natin, churchmate, parang hindi mo rin feel na makipag-usap kasi dahil nga dun sa nararamdaman mo. Yan, di ba? At may mga pagkakataon sa buhay natin, naranasan natin yung ganun. At kapag tayo ay galit, nadismaya o naguguluhan, minsan, mas pinipili nating lumayo sa Diyos. Di ba? Kahit na sa palagay mo, alam mo naman turo yun na kapag meron kang pag hindi ka okay, dapat mas lalo kang mag-pray, lalo kang lumapit kay Lord. Pero syempre, dahil doon sa nararamdaman natin na gano'n, parang alam mo yun, tinatamad ka mag-pray, mas lalong ayoko umattend ng prayer meeting, ayoko mag-OPM kasi ganito nararamdaman ko. Yan, kaya yun naman yung pagkakamali, di ba, na imbis na sabihin natin mas lalo tayong lumapit kay Lord, parang lumalayo tayo. Ganyan marahil si Maria, habang nasa bahay siya. Alam niyang malapit lang si Jesus, pero sa isip niya ay parang pinabayaan siya ni Jesus. Alam niya naman, di ba, na nandyan lang si Jesus, pero parang hindi pa pumunta agad nung mamamatay na nga si Lazarus. Pero, di ba, hindi hinayaan ni Jesus na manatili si Maria sa loob lang ng bahay. Pinatawag niya ito sa pamamagitan ni Marta. Di ba sinabi ni Martha kay Mary, sabi niya, ang guro ay nandito at pinapatawag ka niya. Kaya gusto ni Jesus na lumapit si Maria sa kanya. Hindi para pagalitan, kundi para samahan siya sa kanyang pighati. Di ba? Kaya ayaw ni Lord na ganun lang, yung parang sinasarili lang ni Mary yung pain niya. Kundi gusto niya na makita niya na willing si Jesus na i-share yung hurt, yung pain na yun. Kaya pinatawag niya, di ba, si Mary. Yan. Pero nung nalaman ni Mary na gusto siyang makita ni Jesus, agad siyang pumunta. Yan. Kaya kapag tayo ay nasasaktan, madalas gusto nating lumapit sa Diyos, pero may bahagi rin sa atin na ayaw. Yung parang, alam mo yun, gusto mo naman lumapit, pero parang naglalaban, yung dahil sa emosyon. Yan. Kaya dahil yung parang tampo niya kay Jesus, ganun. At yun, nung pagdating ni Mary kay Jesus, ang ginawa niya agad, di ba, sabi sa Bible, nagpatira pa siya, yung nandun siya sa may paanan ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, kung narito ka sana, hindi namatay ang aking kapatid. Di ba? Kaya, yung sinabi ni Mary na yon, puno yan ng emosyon. May galit, may sakit, may pagkalito. Kaya, doon mo makikita na yun yung naibuhos niya na talaga kay Lord yung nararamdaman niya. Tapos, iyak siya ng iyak. Di ba kaya nga dito yung, yung verse na Jesus wept. Yan, maraming beses din tayong nakakaranas ng ganito. Pero, hindi siya sinaway ni Jesus. Yan, di ba tayo minsan kapag may nagdadrama, uy, tama na yan, ganyan-ganyan, parang gano'n-gano'n. Pero, di ba, si Jesus hindi siya gano'n. Kundi hinahayaan niya tayong ibuhos yung nararamdaman natin. Kaya nga kunwari, pag mga nagpe-pray tayo dito, di ba, kanya-kanya talaga tayo, yung walang pansinan, kahit na nagngangawa na yung isa, hindi mo kakalab, uy, ang ingay mo na. walang gumagano, kundi freely tayo na, alam mo yun, kasi di ba pag nagpupunta tayo dito, bawat isa, kanya-kanyang komunikasyon to sa Panginoon, di ba? Hindi yung parang, uy, okay ka pa ba? Walang taga-kalabit na gano'n. Ayan, kasi, di ba, na pwede tayong magbuhos na nararamdaman natin sa Panginoon. At saka hindi tayo sinasaway ni Lord kasi alam niya yon bilang tao, talagang kailangan mailabas yan kasi pag hindi nalabas yon, magiging masungit ka, hindi ka okay, magiging magagalitin ka, ganon. Kaya, alam ng Panginoon yung mga gantong mga bagay. Yan, kaya, ayun, tas, nung makita ni Jesus ang kanyang pag-iyak, dito na ngayon sa John 11:35, Jesus wept, di ba? Na makita ni Jesus ang kanyang pag-iyak, siya ay naantig at siya rin ay umiyak. Pero di ba, kahit sa Bible, ilang beses mo lang bang may nabasa ba tayo na umiyak si Jesus sa ibang bagay, di ba? Pero dito natin nakita nung umiiyak si Mary, napaiyak na rin si Jesus. Kaya nga di ba na-compose yung kantang When I Cry, You Cry, di ba? When I Hurt, You Hurt. Kasi nandun natin nalaman na si Jesus, nahahabag siya sa pag-iyak natin. Ayaw rin niya na umiiyak tayo. Kaya parang kuminsan, kunwari sa amin, kasi kunwari sa pamilya din namin, hindi uso yun eh. Yung pag nagdadrama ka, aanuin ka, yung, uy, corny ka, parang OA, ganyan-ganyan. Parang ganun kami. Pero, kaya dati, nung nalaman ko na may care pala si Lord sa mga emotion, parang dun lang din ako nakakapaglabas ng emotion sa prayer.
Kasi si Lord pala may pakialam siya sa atin. Kasi yun nga, nasurround ako ng mga nangaasar sa akin sa pag nag-express ka, ganun. Kaya ayun, di ba? Kaya parang, doon mo na, doon ka talaga nagiging totoo kapag nagpe-pray, di ba? Kasi alam mo, may care si Lord sa nararamdaman mo. Kasi minsan, kapag nag-open tayo sa tao, hindi mo sure maintindihan ba ako nito? Yung lumuha-luha ka na, tawa pa ng tawa sa'yo, di ba? Kaya yung parang, ano ba to? Parang wala ba akong matinong makakausap? Minsan ganon. Kaya pero salamat sa Panginoon sa prayer na every time na magpe-pray ka, naiintindihan ka niya, di ba? At sabi dito, umiyak si Jesus dahil nakita niya ang sakit ni Maria, yung pain at hurt. Hindi siya nanatiling malamig o walang pakialam, kundi dinamayan niya sila sa kanilang sakit. Di ba? Kaya ganun ang Panginoon natin na nadadama niya talaga kasi si Lord hindi lang naman yung luha yung nakikita niya, kundi nakikita niya talaga yung laman ng puso. Di ba? Kaya yun yung pinakamaganda dun eh. Kaya pinakamaganda talaga mag-open kay Lord sa prayer kasi siya naman talaga nakakaintindi, hindi niya nami-misinterpret yung mga bagay. At sabi dito, bakit umiyak si Jesus? Kasi umiyak siya kasi dahil naging tapat si Maria na ipakita ang kanyang sakit. Kasi minsan yung iba sa atin, di ba, yung hindi pa nagiging honest, hindi, okay lang ako. Ganon, parang minsan may time na naranasan ko rin yung ganon na parang, alam mo yun, nag-pray ako pero hindi ko ma-open kay Lord yung nararamdaman ko. Pero di ba, hindi ka naman mahihil talaga kung hindi mo sasabihin kay Lord yung totoo sa nararamdaman mo. As pangalawa, ay ang una kasi tapat yung pag-show ni Mary ng kanyang nararamdaman. Pangalawa, umiyak siya dahil ramdam niya ang dusa ng kanyang mga kaibigan. Kasi nga, di ba, close ni Lord itong mga magkakapatid na to. Kaya naman, naramdaman niya, di ba, yung hurt na nararamdaman nila. Kahit alam ni Jesus na bubuhayin niya si Lazarus, ilang minuto lang ang lilipas, pinili niya pa rin damayan sila sa iyak sa sandaling iyon. Kaya nakita niyo, di ba, hindi naman sinabi ni Jesus, wag na kayo umiyak, sayang luha niyo, mamaya bubuhayin ko rin yan. Di ba, hindi ganon? Kundi, nung nakita niyang in pain sila, nakidamay siya. Yun talaga ang pinakita niya na nagkikare siya. Ganun yung Panginoon natin. Hindi yung kakatawa kayo, wait lang kayo mama, teto, huwag kayong dyan. Di ba? Hindi ganun eh. Kundi pinapakita ni Lord na sa anumang moment na nandun tayo. Yung parang kung ano yung present, kahit na nakikita naman niya yung future natin, di ba? Yun na rin, minsan nagdadrama tayo. Pero yung Panginoon, pinaparamdam niya yung care niya sa atin. Kahit na nakikita naman ni Lord na magiging maayos din. Di ba? Parang hindi niya sinasabing ko, OA ka. Di ba? Tama na yan. Ganun. Pero ang ayun nga, na parang nakakatuwa yung ganun ng Panginoon na kahit nakikita niya yung future natin, pero sa present na pinagdadaanan natin habang hindi pa tayo nakakaalis doon, nandun din yung sinasamahan niya tayong makalampas doon. Di ba? Kaya yun yung nakakatouch doon sa Panginoon. At sabi dito, nauunawaan at may pakialam si Jesus. Hindi lang siya Diyos na nagmamasid, siya rin ay Diyos na nangikiramay, di ba? At alam niya kung kailan tayo kailangan pakinggan, yakapin o turuan. Mas naintindihan niya tayo kaysa sa ating sarili. Di ba? Kaya minsan may mga ganito tayong pakiramdam bilang tao. Hindi mo alam, ano ba talaga nararamdaman ko? Bakit ba ako ganito? Yung parang ikaw mismo, hindi mo maintindihan ano ba nararamdaman ko, gutom ba ako, pagod, malungkot, na ganyan-ganyan. Hindi mo maintindihan, di ba? Pero si Lord, exactly, naalalaman niya ano yung nararamdaman mo. Kaya nga, kailangan talaga may mga time na mag-pray tayo. Kaya nga di ba sabi nga daw, ginagawa ng kaaway yun sa mga social media para hindi ka magkaroon ng quiet time. Para hindi ka magkaroon ng time na makapag-devotion ng maayos. Kasi, di ba sabi nga sa Bible, be still and know that I am God. Pag nag-still ka, doon mo makikilala si Lord. Pero kapag kaka-scroll natin, kaka-time natin masyado sa cellphone o sa mga gadgets, nawawalan tayo ng quality time sa Panginoon. Di ba? Pero yun nga, na kapag nag-still ka na sa presence ng Panginoon, doon ka nakakausapin ni Lord, doon mo siya doon mo niya ipapaalam sa'yo ano yung sitwasyon mo, ano yung nararamdaman mo. Doon ka aayos, di ba, kapag nagpe-pray tayo. At sabi dito, may mga pagkakataon na kailangan natin ng sagot. Di ba pag minsan pag may problema ka, parang Lord, bakit? Ba't nangyari to? May mga time na kahit ako, may mga time na gusto ko malaman, Lord, bakit nangyari to? Parang naghahanap ako ng answer para maging okay ako, ganun. Pero may mga time naman, pagkakataon na ang kailangan lang natin ay may kasama sa pag-iyak. Pero may mga time naman na hindi ka nagtatanong ng sagot, pero gusto mo lang merong kasama kang may magko-comfort, ganun, may nagsasabi na
meron silang may care sila sa'yo. Ganon. Kaya may mga iba't ibang sitwasyon, di ba, na may time gusto mo malaman yung sagot, may time naman kasama lang, di ba, okay na. Parang sa mag-asawa rin daw, di ba? Sabi nga dun sa book na nabasa ko na sabi dito, sa mga lalaki daw na asawa, yung mga husband daw. Sabi niya, kung matagal ka ng may asawa daw, sabi niya, kilala mo na siguro yung wife mo, ganon, na ang mga babae daw na asawa, kapag na-stress yan, kapag umiiyak, nagdadrama, tas nagagalit na, hindi daw nun kailangan solusyonan yung problema. Ang kailangan daw nung ganong wife, yung akbayan daw, yakapin, tas arang patahanin, pakinggan lang yung drama, ganon. Ganon lang daw yung kailangan ng babae, hindi yung kailangan isolve agad, ganon. Kasi di ba yung mga lalaki nga daw madalas, gusto ayusin agad yung problema. Pero, ang gusto talaga ng isang babaeng nagdadrama na gano'n, yung misis na gano'n, yung pakinggan lang at yakapin lang siya. Kahit sa mga kaibigan natin, di ba may mga close friend na rin tayo na yung parang alam ka na niya, gano'n. Pero may mga pagkakataon pa rin hindi ka niya maintindihan di ba? Kahit close mo na siya. Pero si Lord, nakakatuwa kasi si Jesus ay perpekto ang pag-unawa sa atin. Alam niya kung kailangan natin ng kaalaman o paliwanag, gaya ni Marta, o kung kailangan lang natin ng balikat na may iyakan, gaya ni Maria. Kunwari, si Ate Grace, kaibigan, matagal ko nakilala yun. Pagka may problema yun, ayaw nun ng gusto lang niya, okay lang yun, nandyan lang ako. Hindi yung ang dami ko pa sinabi. Yung gano'n. Parang hayaan mo lang siyang bumalik yung niya. Hindi yung pag nasa panahon siya ng topak, doon mo siya papagalitan pa. Hindi, parang mga, pag kilala mo yung kaibigan mo, alam mo kung kailan niya gusto ng paliwanag mo o gusto niya nandyan ka lang, basta samahan mo lang siya, sabihin mong magiging okay din yan, ganun. Yan. Kaya parang ganito rin, kay Marta, nagbigay si Jesus ng aral at impormasyon. Kasi, siguro si Marta, hindi siya ganun sobrang emotional. Yan. Kaya, na-explain pa ni Lord sa kanya na, I am the resurrection and the life. Nakapag-sermon pa si Jesus, di ba? Marta, I am the resurrection and the life. Mabubuhay din siya pag ganyan. Pero parang nagkaroon pa sila ng discussion, di ba? Ito ang kailangan ni Marta para lumakas ang loob. Yun, kailangan kasi ni Marta ng sagot. Bakit, Lord? Bakit ganito? Di ba? Kaya sa pamamagitan lumakas si Marta dahil kailangan niya ng impormasyon. Pero kay Maria naman, sobrang deep nung pain niya na nung makita siya ni Jesus na umiiyak, hindi na siya sinermonan. Hindi siya, Maria, ganito ganyan. Wala na sinabi, di ba? Kundi, nung nakita niyang umiiyak ng grabe si Mary, na at naglalabas ng sama ng loob, hindi siya nagbigay ng mahabang paliwanag, kundi sa halip, umiyak din si Jesus. Kundi pinakita niya kung gaano siyang naiintindihan, di ba? Dinadamayan niya si Maria. Kaya di ba magkaiba silang magkapatid? Magkaiba yung way ni Jesus sa kanila. At dito rin natin sa Bible makikita na pinapayagan ng Diyos na makita ang ating luha. Na hindi talaga dapat pinipigil yung pag-iyak natin na, hindi, strong ako, hindi ako naiiyak, ganon. Yung parang minsan inaano natin na kailangan hindi ka umiyak, ganon. Pero si Lord talaga, mas gusto niya yung nagsha-show tayo ng nararamdaman natin at hindi yan pinipigilan sa Bible. Gaya ng mga verses na to sa Psalms. Yung sa Psalmist, di ba, ang hilig din umiyak nito Dami mong makikitang verse na mga iyak. Sabi dito, ako'y pagod na sa aking pagdaing. Gabi-gabi ay nalulunod ang aking higaan sa luha. At ang aking higaan ay binabasa ko ng aking mga luha. Di ba, grabing madamdamin yung Psalmist. Na yung gabi-gabi na lang, OA pa, nalulunod sa luha. Ayan. Kasi nga, ibig sabihin, ang tindi ng pinagdadaanan niya. Pero, di ba, yan, napapansin ng Panginoon yung mga ganito. Yan, sa Psalms 39:12, dinggin mo ang aking panalangin, o Panginoon. Pakinggan mo ang aking daing. Huwag mong itago ang iyong muka sa aking mga luha. Di ba? Kaya yon na umiiyak din to na, Lord, pakinggan niyo po yung iyak ko. Di ba? Ewan ko lang, siguro may mga ganun din kayong moment na, yun nga, tuwang-tuwa kayo na lumalabo na paningin nyo sa luha, habang nakatingin kayo sa something, ganyan, Lord, ganyan. Kung titingin ka sa star, Lord, ay kita mo ba ako? Gaya niya, natatawa tayo, di ba? Pero kapag nandun ka sa moment na yun, di ba grabing dramatic? Na kapag ikaw yung nandun sa emotion na yun, grabe yung Pero natatawa ka na lang after. Pero kasi nga, after kasi ng pagluwa, may saya. Di ba? Yung weeping, kaya totoo yung sabi na, weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Kasi, pag naibuhos mo na kay Lord, biglang ang saya mo na.
Di ba? Kaya ang hirap kapag i-hold mo yung luha na yan, dapat iiyak yan. Nasabi rin dito, inilista mo ang aking paglalagalag. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan. Hindi ba't nakatala ang mga ito sa iyong aklat? Yun nga, di ba yung sinasabi ni Perry Stone na sa langit, nakarecord lahat ng patak ng luha natin. Nakita ni Lord nung unang luha mo, tao yan, iniyak si Arthur. Yung isa namang luha, iniyak si nanay. Ayan, nato ko sa nanay niya. Yung isa naman, iniyak yung kaluluwa, di ba, na ano ganon. Yung isa, umiyak dahil sa lungkot. Yan, parang mga ano, iba't iba yung, may, parang kumbaga may words yung luha natin na si Lord lang yung nakakaalam. Naka-record lahat dun sa bote. At yun nga, may parang precious kay Lord lahat na, ano to, parang naging comedy na to. Ayan. Kaya yun nga, na, ayan, ganun sa, kaya di ba pag umiiyak tayo, feel natin lalo na nakailang bote na kaya ako sa heaven, di ba? Kapag, ano, kasi nire-record ngayon ng Panginoon. Ayan, tapos, sabi pa, yung inilista mo ang aking ay, ito pala. Naulit lang ba? Hindi. Hindi ko pa nasabi yung isang verse. Ayun, ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi. Habang sinasabi sa akin ng mga tao sa lahat ng araw, nasaan ang iyong Diyos? Di ba? Araw at gabi daw niyang pagkain yung luha. Yun, kaya grabe, di ba? Grabe yung pinagdadaanan ng psalmist. At kaya nga sabi dito, hindi natin kailangan itago ang ating luha sa Diyos. Kasi mahal niya tayo at nakikita niya ang bawat luha natin. Di ba? Kaya ma-assure tayo na lagi, ibig sabihin lang nito, kung iyakin ka man o hindi, ang pinaka-meaning nito, yung makikita mo kung gaano ka-care yung Panginoon sa atin, gaano ka-caring, di ba? Yung Panginoon sa nararamdaman natin. At ang pangako nga ni Lord sa atin, di ba sa Revelation 21:4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Kaya nga sa langit, di ba, sa pag-isip nyo, bakit kaya sa langit walang luha? Kasi ayaw ni Lord na umiiyak tayo, di ba? Ayaw niya na nang in pain tayo, na hurt tayo. Kaya ganun sa langit, na wala nang iyak doon. Kasi gusto ng Panginoon talaga na maganap sa atin yung kasayahan talaga na, ano yung kagalakan na buo, ganap. Kaya, pero 'di ba, nakita rin natin nung sa kwento, iniwan ba talaga ni Jesus na ang lungkot lang ni Mary at Martha? 'Di ba hindi? Na natapos yung kwento na binuhay nga si Lazarus, 'di ba? Kaya sabi doon sa isang kanta ng The Isaacs. Sabi doon, "Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time?" 'Di ba na kahit na parang, yun nga, di ba yung kagaya kanina, parang pwede naman sabihin ni Jesus na, wag na kayo umiyak, bubuhayin ko rin yan maya-maya. Pero hindi, di ba, na, nakita natin dito na, parang yung mga pag-iyak din nila, Mary at Martha, may purpose. Parang may purpose ang Panginoon sa bawat pain din natin. At hindi naman tayo papabayaan ni Lord na ganun na lang, na malungkot ka na lang, di ba? Kundi, iaayos pa rin niya, isasolve pa rin niya yung mga problema. At tukol naman dito sa parang minsan kasi inisip natin na yung mga pagsagot ng Panginoon sa mga gusto natin, dapat ngayon na, dapat agad-agad mangyari. Pero di ba na kahit na may mga pagkakataon na, Lord, bakit hindi mo po sinagot yun? Pero di ba kahit nga dito, 4 days late na si Lord, pero on time pa rin siya. Di ba, na-isolve yung mga problema natin, at nila Mary at Martha. Kaya kailangan na magtiwala lang tayo sa Panginoon. Di ba na alam natin, kahit nga yung mga, di ba parang ganun yung message ng Redeemer of the Rain? Na parang, the Lord will never waste our pain. Na meron talagang purpose yung mga bagay na yun. Yan, at kaya sabi dito yung sa sunod na lyrics nun, yung, He's always on time, I know, always on time. Ay, sa na pala to? Sa calling sort na pala tong ilang lyrics na to. Na He's always on time. Di ba na, yung Panginoon, di ba, lagi siyang on time sa mga pagsagot sa mga panalangin natin at mas marunong kasi yung Panginoon. Kaya sa dulo, di ba, iyak-iyak man sila pero masaya pa rin silang natapos, di ba, yung kwento. Hindi lang kwento yan pero totoo talaga yan. Ayan, kaya yung sa album ng The Isaacs, sila pamilya sila. Ang kasi niya, may kanta silang He understands my tears. Tapos yung The Isaacs na to, yan, nagkaroon sila na, yung itong nanay, yung nanay na nasa gilid, siya, yung magulang niya, survivor ng Holocaust.
Tapos yung tas, ano siya, na-divorce din siya. Tapos itong 3 anak niya. Yan, sila, tinuloy pa rin nila yung grupo nila to na gospel singer sila. Tapos, yun nga, yung 3, ito sa pamilya din nila nagkaroon ng mga yan, divorce, nagkaroon ng cancer, ng mga sakit at karamdaman, may namatayan din ng baby. Parang ang dami din mga pinagdaanan nila sa buhay. Pero, yung mga, pag pinakinggan nyo yung mga kanta nila, puro sa mga iyak, parang lagi silang nang comfort ng mga tao. Tapos isa nga dito, yung He understands my tears. Sabi dyan sa lyrics, sabi dito, it's hard to believe He still loves me, knowing how wrong I have been. Sabi, when all I can say is I'm sorry, when all I can feel is my sin. Thus He understands when all I do is cry. He feels the hurt that no one can see down inside. And when the words get in the way, I know He still hears, for He understands my tears. Tapos may isa pang verse, sabi dito, you may not believe that I'm broken, for all you can see is my smile. Oh, but He hears the heart that's unspoken, and He gives me strength through each trial. Yan, tapos yun yung chorus, yung He understands when all I do is cry. Di ba kaya minsan, kahit dito nga rin sa church, di ba, na parang lagi tayong masayatik kung tignan, ngumingiti tayo sa bawat isa, malakas tumawa. Pero kapag si Lord na yung kausap, grabe na umiyak, di ba? Parang kala ko okay siya, pero noong prayer na, di ba, parang grabe umiyak sa Panginoon. Di ba? Kasi nga, ayun, yun parang doon din tayo nagkakaroon ng kalakasan, di ba? Sa pag nagbubuhos tayo sa Panginoon. Kaya sa huli, pero gusto ko ipakarinig sa inyo yung song niyan. Tapos tandaan natin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos kapag tayo ay umiiyak. Si Jesus ay nakikiramay, nakakaalam at nakikibahagi sa ating sakit. Kaya kapag umiiyak ka, huwag kang lumayo sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya dahil may Diyos ka na may pakialam sa iyong bawat luha. Kaya nga, di ba, totoo yung sinabi ni Peter na cast your cares upon Him for He cares for you. Di ba na talagang walang ibang magkikare talaga sa atin kundi ang Panginoon. Pero yun, papakinggan natin tong lyrics. Yung song. Diyan yan, Bernas, teka lang.